Meron tayo dito Mio i125. Ito ang sampulan natin kung paano mag-stencil ito. Yung kanyang chassis number ay nasa bandang upuan. Ito ang kanyang chassis number. Saka yung engine number niya ay nasa ilalim. Yan ang engine number. Ito ang kuna natin ng stencil. Gamit lang itong carbon paper. Lagyan lang natin. Pahiran lang natin ng carbon. Yan. Yung engine number niya. Pahiran lang natin ng carbon. Yan. Yan. Kulay na siya. Tapos lagyan natin ng transparent packaging tape. Yan, nilagyan na po natin ng transparent packaging tape. Tapos biglain natin kunin ito. Yan. Nandito na yung kanyang number. Ito yung ilagay natin sa bond paper para mas klaro na po yung kanyang number. Makita na po ng klaro. Ilagay natin ito sa bond paper. Yan. Yan. Klarong-klaro na po yung engine number niya. At gupitin natin ito para yung resulta ng ating kinuha nito paggupit, yun ang ilagay natin sa OR at CR para ma-emission yung ating motor. Same pa rin yung paraan niya pagkuha natin sa chassis number. Yan, tapos na po natin ginupit yung engine number at chassis number niya. Ito na po yung resulta. Yan. Ito yung engine number at saka yung chassis number. I-attach na lang po natin sa kanyang ORCR. Tapos ito yung ibigay natin sa emission center para sa proseso sa pag-renewal ng ating motor. Same pa rin sa sasakyan, mga bus o kahit anong sasakyan. Same pa rin yung proseso at paraan niya. Ganito lang. Ito na po ang kanyang resulta ng emission. Mayroong resibo. Ito na po yung resulta ng emission test. Yung dokumento. Ito. Yung kanang stencil sa engine sa chassis. Photocopy ng ORCR at authorization letter kasi authorization o provide plate number kasi yung plate number sa aking motor hindi pa na release. Yan, ito lang kailangan para i-submit to sa LTO opisina nila para ma-renew na ang ating motor. Okay.